Namuo na lang ang gulat sa mukha ni Kang Wu matapos sabihin ni Halpa na ang paghahanap kay Satan ang kanilang layunin sa pagpunta sa Earth. Ngunit hindi naging sapat ang impormasyon na ito kaya't diinan niya ang pagkakaapak sa ibon, saka muling nagyusisi tungkol sa tinutukoy nitong si Satan. Paliwanag naman ni Halpa na hindi pa matagal ang nakakaraan ng mamatay ang god na si Tyrion sa mga kamay ni Satan kaya't agad silang inutusan ni Lucifer na hanapin ito upang makipagtulungan sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida dahil nasiguro niyang hindi ang totoong Satan, kundi siya ang tinutukoy ng mga ito na nasa Earth. Ang pusit na Satan ang pumatay sa protector na si Alec at sa apostol ni Tyrion na si Reynold, at muntik na itong sandaling makalimutan ni Kang Wu. Tanong naman no Kang Wu kung gaano karami ang nalalaman ni Halpa tungkol kay Satan. Sagot naman ng tarantang demon na ang alam lang niya ay gumagawa ng mga kakampi si Satan, at kasalukyan itong kinakalaban ang grupo nila Gaia. Nang makasigurado siyang hindi pamilyar si Halpa kay Satan naisipan niyang gamitin ang kanyang alias at pinaga niya ang ability na Ruler of Demonic Energy. Parang baliw siyang tumawa ng malakas kasabay ang nag-umapa na kapangyarihan, saka sinabing walang alam na anuman ang bastardong demon na si Halpa. Gulat pa itong napanganga nang sabihin sa kanya ni na napakabulag niya, upang hindi man lang makita ang hinahanap na kanina pa nasa kanyang harapan. Agad na napatanong si Halpa kung si Satan ba talaga ang kanyang kaharap, matapos isuot ng ating bida ang pulang mask at ipakita ang mga pagngisi. Samantalang hindi pa din mawala ang pagdududa sa mukha ni Halpa dahil hindi niya maisip kung paanong pinuprotektahan at ipinagtatanggol ni Satan ang mga kakampi ni Gaia. Ngunit hindi na siya nakagalaw pa ng puwersahang tusukin ni Kang Wu ang mga mata ng demon, sa kawalag-awang dinukot ito kaya't napasigaw na lang ang pusit na demon. Nakakapangilabot na demonic energy ang bumalot sa buong katawan ni Halpa, idagdag pa dun ang parang baliw na pagkilos ni Kang Wu at ang pulang mask. Kaya't nasapo na lang niya ang sarili matapos hindi makilala ang kaharap na si Satan. Napangisi naman ang ating bida nang mapaniwala si Halpa, saka sinabing ipaliwanag nito ang sinasabing kooperasyon na nais mangyari ni Lucifer. Sagot naman ng demon na bilin sa kanya ni Lucifer na banggitin lang ang demonic sea, at malalaman na ni Satan ang ibig niyang ipahatid. Naglaho ang gulat sa mukha ni Kang Wu at napaltan ng muling pagngisi, dahil napagtanto niyang nais siyang maging kakampi ng bastardong si Lucifer. Gayunpaman ayon kay Kang Wu ay mukhang hindi nagtatanda si Lucifer, dahil alam naman nito kung sino siya. Matapos magdeklara ng digmaan si Kang Wu laban siya 7 prinsepe ng Hell, nakaranas din siya ng 12 beses ng pagkatalo bago siya tuluyang magtagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malakas niya kaya siya nagtagumpay, dahil kung iyon lang ang sandata ni Kang Wu siguradong hindi niya magagawang manalo. Inis na sinakal ni Kang Wu si Halpa at pinagmumura ang bastardong si Lucifer, saka sinabing wala itong alam na anuman. Tanong pa ni Kang Wu kung bakit inakala nitong siya ang lumikha sa demonic order. Nakangisi pa niyang pahayag na nasa kamay niya na ang demonic sea, at ang pag-absorb ng kapangyarihan nito ang susunod na pagtutuunan niya ng pansin. Ikinatuwa ni Kang Wu ang pag-amin ni Halpa na nasa Eleanor si Lucifer, dahil ani ay naboboring na siya sa mundo ng mga tao. Malakas pa niyang iwinaslak ang demon na ikinatalsik nito, saka pinagbili ng sabihin kay Lucifer na siya, ang kanyang nga familiar, at maging ang demonic order, ay sama-samang susugod sa kinaroroonan ng bastardong si Lucifer. Pinalabas pa niya ang asul na kapangyarihang kasabay ng malakas na hangin na halos magpalipad kay Halpa, saka nagpakilalang si Satan at nagdeklara ng digmaan laban kay Lucifer, samantalang natatawa sa kalooban dahil mag-aaway ang dalawa niyang bastardong kalaban. Hinayaan ni Kang Wu na mabuksang muli ni Halpa ang lagusan upang makabalik kay Lucifer, nang sa ganun ay maipaabot nito ang kanyang mensahe. Bago umalis sinabi pa ni Halpa na pagsisisihan ng ating bida ang kanyang pinili ngunit pagbabanta ni Kang Wu na kung hindi ito titigil ay agad niyang puputulan ang isa pa nitong kamay. Sa takot ay agad pumasok sa lagusan si Halpa saka sinabing sa huli ay mapagtatanto ni Satan at ng demonic order, ang laki ng kanilang pagkakamali sa pagtanggi sa inaalok ni Lucifer. Mas lalo namang ikinatuwa ni Kang Wu ang reaksyon ni Halpa, at parang baliw na mas lumakas ang pagtawa. Hindi man nais pakawalan ni Kang Wu ang isa man sa mga demon, ngunit kinailangan nga itong gawin upang matupad ang kanyang plano. Inumpisahan naman niyang absorbahin ang dalawang talunan na sina Malphus at Phoenix sa pamamagitan ng gluttony. Bumantong hininga pa siya at sinubukang tingnan kung ilan pa ang kailangan niyang gawin,
upang tuluyang maabot at malampasan ang demonic spirit condition. Laking gulat naman ni Kang Wu nang biglang ipaalam ng system na naabot na niya ang unang kondisyon, kasabay ng pagtaas ng kanyang stats sa 30 dahil sa ginawang pag-absorb sa 2 demon. At dahil sa pag-abot sa kondisyon tuluyang huli na ang restriction ng kapangyarihan ng ating bida, kasabay ang pag-angat ng kanyang level sa 79 at kasalukuyan ng nasa 8th Awakening. Unti-unti ding lumalawak ang daan ni Kang Wu patungo sa Myriad Palace, kaya't halos mapatalon siya sa kasiyahan dahil nangyari ang lahat ng yun sa pag-absorb sa mga natalong high-level demons. Nakangisi niyang sinuri kung ano ang mga bagong kakayahan kaakibat ng 8th Awakening, ngunit sa kasamaang palad ay lalabas lamang ito kapag umabot na sa 130 ang demonic energy stats ni Kang Wu. Gayunpaman ikinatuwa na ng ating bida at sapat na pansamantala ang paghina ng level restriction. Inakala noon ni Kang Wu na sa pamamagitan lang ng pagpatay sa mga kakampi ni Gaia, ang paraan upang tumaas ang kanyang level, ngunit ngayon ay nakikita niyang mas mainam na mapunan ang demonic spirit condition upang mas mabilis ang kanyang pagtaas. Kaya't sa ngayon plano ni Kang Wu pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng kanyang stats ng 130. Naisip din ni Kang Wu na maaari siyang gumawa ng hakbang habang inaantay na kagatin ni Lucifer ang kanyang pain, dahil alam niyang hindi ito basta mananahimik ng malamang ang pinakahahangad niyang demonic ay nasa mga kamay ni Satan. Oras na gumawa ng hakbang si Lucifer na sisigurado ni Kang Wu na kasabay nito ang pagkilos ng demonic order, at siya naman ang makikinabang sa lahat ng ito habang ginagamit ang pangalan ng mga guardians. Ang tanging inaalala na lang niya ay kapag nalaman ni Lucifer ang katotohanan. Ngunit pansamantala itong isinantibi ni Kang Wu ang pag-aalala. Sarkastiko pa siyang nagpasalamat sa God na si Tyrion dahil ang pagkamatay nito ang nagdala sa kanya kay Lucifer at Satan, parang baliw din niyang inalala ang sakripisyo ni Reynold hanggang sa huling hininga nito at walang ibang nakinabang kundi siya. Ikinuyong pa niya ang kamao saka sinabi sa isip na hindi niya kailanman makakalimutan ang kabayanihan ni Tyrion. Ilang sandali pa ay iminulat na din ni Sehon ang mga mata at tumambad sa kanya ang ating bida. Pinilit niyang tumayo kaya't paalala ni Kang Wu na hindi pa siya lubusang magaling, dahil mga panlabas na sugat lang ang napapaghilom ng resurrection at hindi ang sakit ng katawan. Inumpisahang sermonan ni Kang Wu ang kaawa-awang si Sehon, dahil ani ay mukha itong baliw sa ginawang paglaban bagaman alam niyang dehado. Hindi din mawala sa isip ni Kang Wu kung ano ang maaaring nangyari kat Sian, kung hindi niya nakasalubong si Sola at Teso. Pagpapatuloy pa niya na hindi dapat palaging sinisisi ni Sehon ang kanyang sarili, dahil maaaring para sa ibang tao ito ang pinakamaling pwede niyang gawin. Ikinagulat naman ni Sehon ang narinig at hindi niya napigil ang sabihin na parang may nag-iba kay Kang Wu. Malaking ngiti lang naman ang isinagot ng ating bida sa kanyang sinabi. Sabay naman silang napalingon nang dumating sina Sola kasama ang iba pa nilang kasamahan. Nag-aalalang inalam naman ni Gaia ang lagay ni Sehon, matapos nitong madinig ang ginawang pakikipaglaban nito sa mga sumalakay na demon. Paliwanag naman ni Kang Wu na maswerteng nakaligtas si Sehon, ngunit tanong niya kung paano nakapunta doon si Gaia at Grace. Ayon kay Qian Mujian, siya ang tumawag kay Gaia ang bakas ng Mifa Demonic Order, bago pa manila malaman ang pakikipaglaban ni Sehon sa mga demon. Dumating naman ang anak ni Qian Mujian dala ang piraso ng cracked seed, na ayon sa kanila ay natagpuan sa itaas ng animoy altar. Nagpapakyut naman ang babae kay Kang Wu na animoy nahihirapan sa pagbubuhat, at naghihintay na tulungan siya ng walang pakialam nating bida. Nang suriin ni Kang Wu ang cracked seed at makitang wala itong anumang alikabok, napagtanto niya na hindi pa ganoon katagal sa lugar ang cracked seed. Nangangahulugan lang ito na mayroong miyembro ng demonic order sa malapit na nagtanim ng cracked seed. Ayon sa commander ng Huarang, mas agresibo ang mga halimaw sa paligid ng altar, kaya't ito ang maaaring ito ang dahilan ng pag-atake ng mga halimaw. Habang pinapagaling ni Sola, sinabi ni Sehon na maaaring kagagawan din ng demonic order ang pag-atake sa village, na sinigundahan naman ni Gaia. Tanging si Kang Wu lang ang nakakaalam na walang koneksyon ang demonic order sa mga demon na sumugod sa kanila, ngunit nasisigurado niyang ang cracked seed, halimaw at maging ang summoning altar ay walang kinalaman kay Lucifer. Sa kabilang banda, inis namang kinuha ni Yanzhou kay Soyan ang cracked seed sa inis sa pagpapabebe nito. Napaluhan naman si Kang Wu kasabay ng pagmura ng sabihin ng mga kasamahan, na maaaring may maganap na malawakang pagsaman dahil na din sa mga nakita nilang altar.
Halos sumabog ang luha nga sa tuwa dahil matagal na panahon niyang inantay ang muling pagpapakita ng demonic order. Napawi ang lahat ng pag-aalala niya kanina kung paano mapapataas sa 130 ang stats, dahil 30 putahe ang inihanda para sa kanya na anumang oras ay handa niyang lantakan. Punong-puno pa ng papuri ang isip ni Kang Wu para sa demonic order, at kung paano siya naniniwala sa pagsummon na gagawin ng mga ito nang sa ganun ay kaagad mag-align ang lahat sa plano. Nakita naman ni Yanjo ang reaksyon at ginagawang paghahangad ng lihim ni Kang Wu, hindi niya mapigil ang bahagyang mairita sa parang baliw na mukha nito. Malungkot na sinabi ni Gaia na demonic order. Ayon sa Guardian na ano na ang gagawin nila, kung kailangan ba nilang pumunta sa mismong kinaroroonan ng summoning altar. Nag-alala si Gaia at hindi sumangayon sa gusto si Sehon. Tugon ni Sehon na ayos lang iyon. Sagot ni Gaia na hindi maaari ang gusto nitong mangyari, dahil napakamapanganib ng balak nitong gawin. Mungkahi niya na kung may natitira pa silang oras ay kailangan nilang pag-aralan ang strategy ng kalaban at mag-ante sa tulong ng ibang nation. Sumingit si Kang Wu at sinabi kay Gaia na kapag nag-ante pa sila ng oras ay mas magiging mapanganib iyon. Kailangan nilang umatake ng mas mabilis. Lumapit si Kang Wu at sinabi na alam niyang nag-aalala si Gaia pero ang pag-alala nito ay mauuwi lang sa kamatayan gaya ng nangyari kay Alec at Reynold. Pero magagawa nilang protektahan ang iba kung hindi sila matatakot sa kamatayan. Dahil sa sinabi ni Kang Wu ay napaisip si Gaia. Naglabas ng kapangyarihan si Kang Wu gamit ang enerhiya ng God of War na si Tyrion sa tulong ng kanyang skill na Ruler of Demonic Energy. Ayon pa sa kanya na hindi siya nagmamatapang. Hindi sila tatakas sa kamatayan at bulag na hustisya. Ang mga demon ay malalakas na kalaban pero hindi ibig sabihin na hindi na ang mga ito matatalo. Dagdag pa ni Kang Wu habang hawak ang espada ni Tyrion na may isang bagay lang siyang napagtanto matapos nilang nagkaroon ng komunikasyon. Yun ay mas lumalala na ang pinsala. Marahil kakaunti pa pero madaming tao ang nakatira sa lugar na iyon. Kahit kakaunti lang ang mga ito ay kailangan pa rin nilang itong protektahan, dahil ang bilang ng buhay ay napakahalaga. Sa isip-isip ng ugok na si Kang Wu na isang pamatay na linya ang kanyang mga binitawan. Namangha sa kanyang mga sinabi ang kanyang mga kasama, habang naiisip na kahit siya mismo ang nakaharap sa sarili niya ay mamamangha din. Napaisip pa ang ating baliw na bida na paano na lang kung magkagusto sa kanya ang mga ito, dahil napakaastig niya. Habang makatingin siya sa mukha ni Gaia ay napapaisip siya na kung natouch ba sa kanya si Gaia at sana hindi ito nangilo sa kanyang mga pinagsasabi. Kapag tumawa ito o ngumiti ay siguradong mamamatay siya sa kahihiyan. Pero sa naging reaksyon ni Gaia ay natuwa pa ito at nag-blush sa mga pinagsasabi ng ugok nating bida. Ayon kay Gaia na napakaduwag niya. Tuwang-tuwa naman si Kang Wu dahil umipekto ang pamatay niyang linya. Sinabi ni Gaia na lahat ng tinuran ni Kang Wu ay tama, sila ay guardians, kailangan nilang protektahan ang mundo. Hindi nila mapuprotektahan ang lahat kapag takot sila sa kamatayan. Sa isang banda sa isip ni Kang Wu na salamat kay Gaia dahil hindi siya nito tinuwanan. Tumalikod si Kang Wu at seryosong naglakad habang inuutos kay Qian Mujian na manguna ito dahil magtutungo sila sa kinaroroonan ng summoning altar. Maayos namang sumunod si Qian Mujian habang si Yanjo ay lumapit kay Kang Wu dala ang Fisher Seed. Pero bigla itong nakaramdam ng pangangilo nang lumapit siya kay Kang Wu kaya tumalikod na lang ito at umalis. Di naman mahitsurahan si Kang Wu sa ikinilos ni Yanjo. Nang sumapit ang gabi ay lumipat ang eksena sa kagubatan kung saan nagtipon-tipon ang mga demon. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil unang bises nilang makatikim ng dugo ng tao, kaya nag-uunahan sila sa kanilang mabibiktima. Lumapit ang isang demon sa biktima at naglabas ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay, habang binabanggit ang kaawa-awang mga tao. Nagpakilala pa ito na siya ang ruler ng ika-8 palapag ng hell na si Jirhas. Pero nagkamali siya dahil si Kang Wu pala ang balak niyang biktimahin. Isang was-iwas lang ng espada ni Kang Wu ay patay agad si Jirhas. Sa isip-isip ng ating bida nakakaunti ang mga demon na ito di gaya dati. Dahil ang mga demon na ito ay mukhang nagmula pa sa ika-7 at ika-8 palapag ng hell. Nagtaka naman ang ibang demon sa kung ano na ang nangyayari, dahil ang kanilang pinuno ay ganun lang kadaling napaslang. Napangiti na naman ang pademonyo si Kang Wu matapos niyang makita ang mga lalaking nakasut ng balabal na nakapalibot sa Fisher Seed.
Inutos ng isang demon cultist na tawagan ang iba nilang kasamahan. Matapang na sumugod ang malalaking demon patungo kay Kang Wu na nakatayo lang at nag-aantay sa mga demon. Sa likuran ay napatanong na lang si Qian Mujian na kung tao ba talaga si Kang Wu. May pagmamalaking sagot ni Sehon na si Kang Wu ay nakatanggap ng kapangyarihan ni Tyrion kamakailan lang at naging apostle nito. Tanong muli ni Qian Mujian na kung ganun ay kapangyarihan ba ng Diyos ang ginagamit ni Kang Wu. Sumingit si Yanzhou at sinabi na ipaliwanag na lang nila sa susunod sabay activate ng kanyang sandata para sumali sa laban. Salaysay nito na kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Nilabas na din nila ang kanilang mga sandata para sumali sa labanan. Sa isang banda may isang demon cultist ang may hawak sa isang bata at tinatakpan pa nito ang bibig para di mag-ingay. Kinakabahan na ang demon cultist at napapatanong na bakit ang player na gaya ni Yanzhou ang nandun sa lugar na iyon. Hindi lang ito basta player kundi ito rin ang guild master ng Red Rose Guild. Mapansin naman ni Yanzhou ang nagtatagang demon cultist kaya tinitigan niya ito ng masama at nagbanta na lumabas na ito kung ayaw nitong mamatay. Sa sobrang takot ay kumari pa ng takbo ang demon cultist at itinulak ang bata. Kahit na mabilis itong tumakbo ay hinabol pa rin ito ng mga kadena ni Yanzhou, at sa isang saglit lang ay nahuli ito ni Yanzhou nang walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda ay may isa pang demon cultist ang nagtangkang tumakas kaya sinabihan siya ni Yanzhou na saan nito balak tumakbo. Agad dumating si Kang Wu sa eksena at pinigilan si Yanzhou. Kinalong niya ang bata habang sinasabi kay Yanzhou na maghinti lang sila saglit. Dahil kahit na hindi sila kumilos ay tatawag pa rin ang demon cultist ng kasamahan, kaya hindi nila kailangang kumilos kaagad. Tanong ni Yanzhou na kung ganun ay balak ni Kang Wu gamitin na pain ang demon cultist na iyon. Makalipas ang ilang sandali ng pakikipaghabulan sa mga demon cultist ay nahuli na nila ang mga ito at naigapos. Nagtanong ng pasiga-sigaya sa mga ito na bakit ng mga ito sinusunod ang mga utos ni Satan. Napatayin si Reynold at Alec, at isakripisyo ang buhay ng maraming tao. Tanong pa na ano ang mga bagay na gustong makamit ng mga ito. Nagtinginan ang mga lalaking demon cultist at tila naguguluhan sa sinabi ni Gaia sa kanila. Nagsalita ang isa at tinanong si Gaia na anong pinagsasabi nito na pagsunod sa utos ni Satan. Ang tungkol kay Alec ang Sword of Justice na umatake sa lokasyon nila sa Europe nitong nakalipas na mga buwan. Pero ang Demon Order ay tumigil na sa pagtugis kay Alec nitong wala na silang nakitang bakas nito. At ang tungkol naman sa Reynold na sinasabi nito ay ngayon lang nila narinig ang pangalan nito. Dahil sa mga sinabi ng lalaki ay biglang may slash na tumama sa leeg ng lalaki at tuluyang pumutol sa ulo nito. Iyon pala ay gawa ng ating bida na naging dahilan ng pagtilasak ng ulo ng lalaki palayo. Nagliwanag ang mga mata ni Kang Wu na galit habang sinasabi sa mga demon cultist na sino ang mga ito para lukuhin sila. Napasigaw na tanong ng demon cultist na anong ginagawa ng ating bida. Ang ugok na si Kang Wu ay gumagawa na naman ng eksena gamit ang kapangyarihan ni Tyrion at nagpapanggap na sinaniban kuno. Pasigaw na tanong ni Kang Wu na kung sa tingin ba ng mga ito ay hindi niya alam na pinatay ng mga ito ang anak niya na si Reynold. Nangatuwiran pa ang demon cultist na hindi nga nila kilala ang sinasabi nitong Reynold. Mas nagalit pa si Kang Wu dahil sumasagot pa ang mga ito kaya inangat niya ang kanyang espada sabay inatake ng napakalakas na skill na Judgment of Light. Sa isang banda sinabi ni Gaia na dahil binanggit nito na anak nito si Reynold, marahil si Tyrion ang kumukontrol sa katawan ngayon ni Kang Wu. Nagliliwanag ang katawan ni Kang Wu gamit ang enerhiya ni Tyrion sabay lumingon ito kay Gaia at tinawag. Mungkahi nito kay Gaia na huwag maniniwala sa mga salita ng demon. Huwag ding manghihingi ng mga kasagutan sa mga demon na iyon. Humingi ng tawag si Gaia sa nagawa nito. Sinabi ni Kang Wu na hindi sila makikinig sa mga salita ng mga demon, dahil babaguhin sila ng mga ito gamit ang mga matatamis na salita. Nagtanong ni Gaia na diba at nawala na si Tyrion nitong nakalipas na incident kaya paano ito nakabalik muli. Palusot ni Kang Wu na ang nawala lang sa kanya ay ang kanyang divinity. Sa ngayon ay isa na lang siyang simpleng lalagyang walang laman na nawalan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nakakakuha ng madaming oportunidad na makapaghayag mula sa katawan ng lalaking ito. Pero may isang bagay lang siyang sasabihin bago pa siya lumisan, yun ay huwag ang mga ito magpapalinlang sa salita ng mga demon. Sa sandaling makinig ang mga ito sa boses ng mga demon ay,
Ang masamang kaisipan ng mga demon ay sisirain ang mga ito. Maya-maya ay bumalik na sa sarili si Kang Wu Kuno. Nagmaang-mangan si Kang Wu na hindi alam kung ano ang nangyari. Sagot ni Sehon na sumanib kay Kang Wu ang spirit ni Tyrion. Tugon ni Kang Wu na hindi ba't wala na si Tyrion. Sagot ni Sehon na divinity lang ni Tyrion ang nawala, pero nananatili pa rin ito sa katawan ni Kang Wu. Buminta na naman ang pagpapanggap ng ugok nating bida. Ayon kay Gaya na si Tyrion ay patuloy pa ring nakasubaybay sa kanila. Nagsalita si Kang Wu at sinabi kay Gaya na hindi ngayon ang oras para maging sentimental ito. Dahil napaliligiran na sila ng napakaraming demon na may mapupulang mga mata. Ngumiti ng pademonyo habang naiisip na perfect timing ang pagdating ng mga ito. Tumawa ang kalabaw na demon at kinutya ang demon na si Jirehas dahil tumawag pa ito ng tulong matapos hindi matalo ang mga hamak na tao. Sinabi ng isang demon na itatanim niya sa mga tao ang takot mula sa mga demon. Pero dun sila nagkamali dahil wala silang kahirap-hirap na pinatay ni Kang Wu. Sinabi ng Takam na si Kang Wu na may pangit na mukha madumating na ang kanyang mga pagkain at talagang napakasarap ng lugar na iyon.